Trinade na ng Warriors itong si Jonathan Kuminga kasama itong si Buddy Hield para sa center na si Kristaps Porzingis ng Atlanta Hawks at mukhang dito na rin magtatapos yung paghahabol ng Warriors dito kay Giannis Antetokounmpo dahil mukhang hanggang ngayon nga wala pa rin nga raw balak ang Bucks na bitawan ng superstar na to. Balik tayo dito. Si Kristaps Porzingis isa sa mga versatile center na kilala bilang isang versatile shooter sa outside at protection sa rim. Kahit may injury concern kasi yan sa mga nakaraang buwan inaasahan pa rin ng Warriors na makakatulong yan sa kanilang lineup lalo na kasama si Draymond Green at Steph lalo na nga raw kung magiging healthy pa to ng buong season sa kanila. Halos ilang games din kasi na hindi yan nakapaglaro sa Hawks dahil sa injury pero maganda pa rin ang iniwan yan na numbers at averaging. Bago ang injury, may average siya na 17 points, 45% sa field, 36% sa threes. Kaya talagang malaki rin ang inaasahan sa kanya ng Warriors, lalo na sa efficiency at kakayahan nito na mag-protect sa rim at paint. Samantalang ngayon natapos na rin ang Kuminga saga sa Warriors after ng roller coaster nito ng halos 5 season mga pare koy. Madalas magandang performance at minsan nga hindi na yan gaanong ginagamit nitong si Steve Kerr dahil hindi na nga to ganun ka-effective sa bagong rotation na ginagawa nitong si Steve Kerr. Kaya yung trade na rin na to mismo yung nagbibigay nga raw kay Kuminga ng panibagong simula kung saan possible nga raw na makakuha yan ng malaking role dito sa Atlanta Hawks. Ganun din para kay Buddy Hield na trinade na rin ngayon after ng ending season itong si Jimmy Butler na kanyang duo at partner. Kaya parang win-win situation na nga rin daw talaga para sa magkabilaang franchise ang nangyaring trade na to Dahil umpisa pa lang naman kasi talaga ng season balak na ng Warriors na kumuha ng isang top tier center para sa problema nila pagdating sa interior depth. Na sa unang hakbang nga na ginawa ng mga to kinuha nila sa veteran deal itong si Al Horford na ngayon parating na ang mid-season nakikitang hindi rin gayong kalaki ang naging impact sa kanila niyan. Kaya ngayong deadline yung pagkuha talaga ng isang top tier na center ang pinagpukusan ng mga to and mukhang ngayon magtatapos na rin talaga ang small ball lineup era ng Warriors. Ang Warriors matagal nang naghahanap ng isang big man na makapagbibigay sa kanila ng matinding floor spacing, may efficiency at versatile mula sa loob at labas ng court, kayang makapag-protect ng rim, defender sa paint na magbibigay talaga ng mismong size sa loob para sa interior depth nila, na mismong nasa versatile nga raw talaga nitong si Kristaps Porzingis, isang 7'1" big man na may 3-point shooting skill at shot blocking ability, bagay na bihira nga raw talaga pagdating sa isang big man na talagang kahit sino nga raw pag-iinteresan itong si KZP, na isa rin mismo sa dahilan kung bakit nagawang sugalan niya ng Warriors kahit na sa kabila ng injury na dinadala nito bago ang trade. Kahit may injury concern kasi kapag healthy nga raw itong si Porzingis, isa yan sa mga top tier stretch 5 na big para sa lineup nila. May mataas rin na shot blocking rate itong si Porzingis na pumapasok sa 1.9 blocks per game na magiging malaking impact nga raw talaga para sa Warriors lalo na kapag nasa defensive set sila. Kahit hindi siya puro lockdown defender, malaking bagay ang kanyang presence sa paint. At kung hindi magiging epektibo nga raw itong si Porzingis sa contention ng Warriors ngayon, low risk gamble mga pare ko para sa Warriors to. Dahil ang kontrata ni Porzingis ngayon expiring na, ibig sabihin mawawala na yung pinakamalaking salary niya sa susunod na summer at magkakaroon ng cap space ang Warriors para gumawa nga raw ng ibang moves kung hindi nga papabor sa kanila itong si Porzingis. Kaya kahit may injury history yan hindi nila ito kailangan nga raw para sa long term commitment. Yan din yung isa sa mga strategic move na ginagawa ng Warriors ngayon.